kailangan na, hindi na pa kailangan ipakilala. At papatiin ko na lang ang idol ko, ang idol nyo, ang idol nating lahat, ang dating senador at babalik na senador, Senator Manny Pacquiao. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agriculture sa inyong magandang pagpakilala, si Secretary Kiko Laurel. At siyempre kailangan, magsiupo po kayo. At siguro kailangan na, hindi na pa kailangan ipakilala. At papatiin ko na lang ang idol ko, ang idol nyo, ang idol nating lahat, ang dating senador at babalik na senador, Senator Manny Pacquiao. Ang district representative ng Jensan, Loreto S. Acharon. Kasama po rin natin dito ang iba't ibang mga department secretary sa iba't ibang departamento. Nangunguna na dyan ang Department of Social Welfare Development, Secretary Lex Gatchalian. Kasama din po natin ang Secretary ng DILG Secretary Benhor Abalos. Ang ating ang tumutulong po sa amin sa opisina ng Pangulo at siya ay naging special assistant. Ngunit ang naging trabaho niya talaga ay ayusin lahat ng mga iba't ibang issue dito sa Southern Philippines, dito sa Mindanao, dito sa mga Barma provinces. Andito po Secretary Anton Lagdameo, Special Assistant to the President. Sarangani Province Governor Rogelio Pacquiao. At ang South Cotabato Governor Ronaldo Tomayo Jr. Nandito si Jacob Jr. Ang ating mga kasamahan sa pamahalaan at ang pinakamahalaga na nandito, nakasama natin ngayon ang ating mga benepisyaryo ng iba't ibang tulong na dinadala natin ngayong araw. Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po sa napakainit na pagtanggap ninyo sa amin. Kasi init ng panahon, ganyan yung pagtanggap sa amin, malabis pa. Kaya may nagpapasalamat at nagpapasalamat sa inyo muli. At kagaya ng sinabi sa atin, ipinita sa atin ng ating congressman, ay magpapasalamat din po ako sa inyong suportang ipinigay na buong loob na ibinigay sa nakaraang halalan. At ito po ay ang susukli po namin sa inyo ang talagang tunay na trabaho para tulungan at pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Masayang-masaya po ako makabalik dito sa napakaganda at napakaulad na Jensan. Malaki ang ambag ng General Santos City at South Cotabato sa ating food security. Number 1 kayo sa huli ng tuna at export champion pagdating sa pinya. Malaki rin ang produksyon ninyo ng mais at saka ng saging. Ang sabi nila, ito daw ay dahil mataba ang lupa. Pero sa tingin ko, wala akong duda sa aking pananaw dahil ito ay sa sipag ng mga mamamayan ng General Santos City at South Cotabato. Kapag ang lupa daw ay dinilig ng pawis ng taga South Cotabato, hindi na kailangan ng fertilizer na hihigit pa sa bisa sa pagpapalago ng pananim. Hindi lang sipag ang inyong taglay. Itagtag nyo na rin ang diskarte at ang bukas na pagyakap sa mga bagong pamamaraan ng teknolohiya na pagpataas ng inyong ani. Kaya dapat lang alalayan kayo sa inyong bukal na layunin na paunlarin hindi lamang ang inyong mga pamilya, pero higit sa lahat ang inyong pamayanan.
Kaya ang pagpunta ko rito ay hindi lang upang personal na magsabi na maraming salamat sa ating mga kaibigan dito sa Jensan at sa South Cotabato, pero upang magpahayag ng tiwala at magpamalas ng vote of confidence sa inyong kakayahan na makamit ang isang masagana at maaliwalas na bukas. Nandito po kami ngayon upang makapagbigay ng tulong at ayuda sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya sa gitna ng ating niraranasan na pagtuyot na dala ng El Nino. Ayon sa ating pinakahuling datos, mahigit sa 3 milyong Pilipino na ang apektado ng El Nino sa buong bansa, na dahilan din ng pagdeklara ng state of calamity sa maraming mga iba't ibang lugar. Sa lahat ng mga ibang lugar, lalong-lalo na sa Pandan, lalong-lalo na sa dito medyo umuulan-ulan na. Pero doon sa Luzon, sa Visayas, sa mga Region 6, Region 1, Region 2, Region 3, Region 6, Region 7, talagang napakabigat ang dinadaanan po nila. At matagal na silang hindi nakakita ng ulan mula pa yata ng Nobyembre. Ang dilubyong ito ay lubang nakakaapekto sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay, na partikular na sa sektor ng agrikultura, kung saan natutuyo at nasisira ang ating mga pananim dahil sa matinding init. Sabayan pa ng pagkawalan ng tubig mula sa mga irigasyon, napakalaki ng nawawala sa sektor ng agrikultura dahil sa kalamidad na ito. Mahigit 100,000 mangingisda at magsasaka at mahigit 100,000 hektarya ng sakahan at palaisdaan ang naapektuhan sa El Nino. Kung susumahin po ay halos 6 na bilyong piso na ang pagkalugi sa sektor ng agrikultura. Dito po sa Jensan ay malaking bahagi ng kalakalan at ekonomiya ang apektado at nanganganib na bumagsak kung hindi natin tulungan. Kaya naman po, pangungunahan natin ang mga pamamahagi ng presidential assistance para sa ating mga magsasaka at mangingisda dito sa Jensan at iba't ibang probinsya pa sa rehiyon. Pinaalala po natin ang ating mga kwalipikadong benepisyaryo na makipag-ugnayan sa inyong mga lokal na pamahalaan upang agad na makuha ang 10,000 pisong tulong pinansyal. Ito po ay iba pa sa mga tulong na magmumula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Bukod sa ito po ay nanggaling po ito sa Office of the President. Dahil po, marami po tayong programa para tulungan. Meron tayo yung AIX, meron tayo yung TUPAD. Marami po tayong programa. Ngunit, sa pag-iikot ko at nakita ko, ay sabi ko, mabuti na meron tayong maibigay. Ngunit, napakahirap ang dinadanasan ng ating mga kababayan, lalo na nagsasaka, lalo na yung mga mangingisda. Ay sabi ko, meron naman tayong pondo dito sa Office of the President. Kung saan pa tayo, imbis na gamitin natin kung saan pa, ito na, idagdag natin para sa pondo, para sa pagbigay ng ayuda na ating mga kasamahan. Bukod sa patuloy na serbisyo patubig at irigasyon para sa ating mga magsasaka, ang Department of Agriculture ay patuloy na mag-aabot ng mga kagamitan, ng abono, ng pataba at mga pasilidad sa pag-aani. Gayon din ang ayuda at serbisyo sa mga palaisdaan. Ang DSWD ay narito rin upang mag-abot ng 10,000 pisong tulong pinansyal mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o yung tinatawag na AIX sa 10,000 kwalipikadong benepisyaryo at kanilang mga pamilya. Maliban pa rito, 38 benepisyaryo naman na makakatanggap ng payout mula sa tulong panghanapbuhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program ng DOLE.
Kaakibat nito ang pag-aabot ng TESDA ng livelihood toolkits sa 10 benepisyaryo at allowance para sa kanilang mga scholar. Malugod naman nating pinagpasalamatan ang ating butihing House Speaker para sa 5 kilong bigas na ating ipapamahagi sa mga naririto ngayon. Sa ating pagkakaisa, tiyak ako na makakabangon tayo kahit anumang unos ang ating kaharapin. Dahil kilala natin ang ugali ng Pilipino na matatag at pagiging maabilidad. Magtulungan po tayong lahat, kasama ang mga ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan, mga komunidad, upang malampasan natin ang mga pagsubok na ito. Ito na po ang epekto ng sinasabi nating tinatawag na climate change na siyang nagdudulot ng may matinding init, malalakas na bagyo, El Nino at La Nina. Isa lang po ang tinitiyak ko. Narito po ang inyong pamahalaan at hindi po kami magkukulang sa pag-aalalay sa inyo. Ang hiling ko lamang ay suportahan din ninyo ang pamahalaan upang maisakatuparan natin ang ating mga plano at programa. Gamitin po natin ng maigi ang mga ipinamahagi nating tulong ngayon upang mapag-ibayo ang inyong kabuhayan. Sama-sama po nating itaguyod ang bagong Pilipinas kung saan ang bawat Pilipino ay nakikilahok sa pagpabuti ng kalagayan ng lahat ng bawat Pilipino rin. Ito po ang aking sasabihin lamang at ipapangako sa inyong lahat. Hindi po ito minsanan lamang. Hindi po ito ginagawa na pagdating lamang na habang nandito ako. Ito ay isang programa na patuloy nating gagawin hanggat kinakailangan. At sana yung mga sa inyo na nangangailangan ng tulong, huwag po kayong nahihiya, huwag po kayong magdalawang isip. Lumapit po kayo sa mga local government, lumapit po kayo sa ating mga iba't ibang ahensya ng gobyerno upang malaman din namin kung sino ang nangangailangan ng tulong upang ito ay mabigyan kagad namin na matugunan natin at mabigyan natin ng tulong. Yan po ay masasabi ko na maasahan po ninyo ang inyong pamahalaan. Asahan po ninyo na ang pamahalaan nasyonal ay nandito po. Kahit malayo kami, nasa Maynila kami, nakabantay po kami sa inyo. At tinitignan po natin, tinitiyak po natin na kung sino man ang nangangailangan ng tulong ay mabibigyan ng tulong. Yan po ang unang katungkulan ng isang Pangulo. Yan po ang unang katungkulan ng bawat opisyal ng pamahalaan. At ito na rin ay gagawin na rin nating katungkulan ng bawat Pilipino para mapaganda ang ating minamahal na Pilipinas, para may abot na natin ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.